Una po sa ating mga balita, tiniyak ng Malacanang ang pinaigting na pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino, partikular sa pagkain maging ang pagpaparami ng investor sa bansa. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na paghatid ng mga programa na tutugon sa pagbibigay ng sapat na pagkain sa mga pinakamahirap na Pilipino. Nasa 300,000 kabahayan o katumbas ng 1,000,000 at 500,000 individual ang nakatatanggap ng 3,000 pisong buwan ng tulong pambili ng pagkain. Maliban pa po dyan ay meron pa rin po tayong, meron po ang DSWD na programa. Ito po yung Walang Gutom Project Kusinero Cook-Off Challenge para po ma-improve yung public nutrition. At meron din po ang Walang Gutom Project that provides eligible families with electronic benefit transfer po. Ito po 3,000 peso monthly food credits. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang report ng social weather stations na nagsabing tumaas at 27.2% ang nakaranas ng involuntary hunger o pagkagutom at walang makain. Bukod sa pinansyal na ayuda, itinatag din ng Department of Social Welfare and Development ang Walang Gutom Kitchen na nagbibigay ng hot meals o lutong pagkain sa mga low-income family sa Pasay City. Aaralin po natin kung saan nanggagaling itong mga sinasabi na nagugutom pa ang ibang mga kababayan natin. At para malaman natin kung saan lugar ito at kung meron man pagkukulang, ay maibsan po natin ang ganitong klaseng mga sitwasyon. Puspusa naman ang Department of Agriculture sa pagpapataas ng produksyon ng pagkain. Naglaan ng 21 bilyong pisong pondo ang ahensya para sa National Rice Program. Layo nitong mapataas ang supply ng bigas habang pinabababa ang presyo. I do not see that there is shortage of food kasi we have almost most of everything, lalo na ngayong March, April, May, June. Katuwang ng DA ang Department of Trade and Industry na tumutulong upang bantayan at pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Yung pag-ikot namin dati, ang tataas ng mga presyo ng bigas, now it's really gone down to may 40 na, 45. Tapos yung dating 58, wala na pong 58. So talagang ang laki ng binaba ng presyo ng bigas. Ipagpapatuloy pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawa ng mga hakbang para mahikayat ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. Patunay dyan ang isinabatas na Create More Law na nagbibigay ng insentibo sa mga investors sa Pilipinas. Ipinatutupad na rin ang tax refund sa mga foreign tourists upang makahikayat na bumisita sa ating bansa at lumago ang ating ekonomiya. We will try our best. The administration will try its best to maintain that status or to be better than that so that we can encourage more investors to invest in our country. Ayon sa pinakabagong Business Expectation Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nananatili ang kumpiyansa ng mga negosyante sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos. Mula 44.5% ang huling quarter ng 2025, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante sa ikalawang quarter ng 2025 at umakyat sa 45.4%. Refleksyon ito ng mas masiglang ekonomiya at pinagtibay ng 56.4% na business outlook para sa susunod na 12 buwan. Maganda pong pangitain po yan. Maganda po na nakikita po na dumadami pa rin po ang may tiwala sa ating pamahalaan, sa ating administrasyon para ang mga investors po ay maglaan ng kanilang mga investment sa ating bansa. Maganda pong balita yan. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.